Si Noah ay ipinanganak bilang ika-13 anak sa pamilya ng hari, isa sa 13 prinsipe ng imperyo na mga supling ng hari. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita ang isang mabait na babae na nakatingin sa kanya at nagtaka siya kung ang taong ito ay ang kanyang ina o isang katulong lamang. Ngunit bago pa niya malaman yun, isang matandang may balbas na mukha, na nalaman niyang kanyang ama at ang hari, ang lumapit sa kanya upang suriin siya mula ulo hanggang paa. Binanggit ng hari na tila namana ni Noah ang kanyang ina, at agad na umiwas ang kanyang ina, sinasabing ang kanyang mga mata at kilay ay kamukhang kamukha lamang ng ganoon. Ng hari, napansin ni Noah na nakikita niya ang kanyang sariling stats, ngunit wala pa ring mukhang may saysay para sa kanya. Bigla, lumapit ang isa sa mga salamangkero ng korte at buong pag-iingat siyang kinuha sa bisig bago ipahayag sa hari na si Noah ay may mahiwagang kakayahan sa tubig. Masayang tumawa ang hari, na nagsasabing pagtuntong ni Noah sa hustong gulang, bibigyan siya ng mga lupain ng mga kaharian sa timog kung saan nakatira ang karamihan ng mga pangkating salamangkero ng tubig, upang mamuno siya sa kanila ng makatarungan. Kasunod nito, hiniling ng hari sa salamangkero ng korte na tingnan ang stats ni Noah, ngunit sa sandaling ipinahayag ang kanyang stats ang buong. Natahimik ang korte habang maging ang hari ay nahihirapang maniwala sa kanyang sariling mga mata. Sumigaw ang isa sa mga tao sa korte na isa itong himala habang ang iba ay sumama sa sigaw, na nakalito kay Noah. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang sariling stats para lang mapagtanto na mayroon siyang stats ng isang SS-ranked water mage na hindi pa naririnig, lalo na ang makamit ito sa kapanganakan. Lumipas ang 6 na taon pagkatapos ng araw na yun at si Noah ay lumaki bilang isang malusog na kabataang lalaki. Dahan-dahan niyang natutunan ang tungkol sa kaharian ng Mears na pinamamahalaan ng kanyang ama, kung saan naging payapa ang sitwasyon sa loob ng ilang dekada, dahil namumuhay ang mga tao ng payapa nang walang anumang digmaan. Lubos na minamahal ang hari ng madla, gayon din ang kanyang mga anak na sinasamba ng mga lokal at maging ng mararangal na pamilya ng bansa. Ngunit si Noah ay hindi talaga interesado sa mga intriga sa politika ng kaharian dahil may napagtanto siya tungkol sa kanyang sarili sa nakalipas na 6 na taon. Lumabas na mayroon siyang espesyal na kakayahan na walang sinumang nakakaalam. Kaya niyang kumuha ng XP mula sa kanyang mga nasasakupan, na nangangahulugang mas marami siyang katulong, mas lumalakas siya. Nangangahulugan din ito na, hindi tulad ng ibang tao na may limitasyon sa kanilang mga antas, si Noah ay maaaring umakyat ng antas ng walang hanggan at maging ang pinakamalakas na mage sa planeta. Ang kanyang mga katulong ay tila lubos na tapat sa sila habang pinag-uusapan kung paano kahit sa edad na 6, si Noah ay kumikilos na parang matanda kaysa sa batang bata. Agad siyang pumunta sa silid kainan para kumain ng agahan at naiisip na ang kanyang mga kakayahan at kasanayan ay medyo limitado sa puntong ito dahil sa kanyang batang edad. Ngunit kung patuloy siyang mag-eensayo, dapat siyang patuloy na umunlad ng mabilis at maungusan ang kanyang mga nakatatandang kapatid. Nabasag ang kanyang mga isip nang may magandang katulong na nagngangalang Evelyn na nagsabi sa kanya na ang Crown Prince ng kaharian at ang 4th Prince ay dumating upang bisitahin siya. Nagpasya si Noah na mabilis na tapusin ang kanyang agahan dahil kahit na mga kapatid sila, hindi niya dapat gawin. Sa buong kaharian maghintay, madali siyang pumasok sa silid ng panauhin at lumuhad habang sinasalubong ang kanyang mga nakatatandang kapatid, sina Crown Prince Albert at ika-4 na Prinsipe Henry. Tiningnan ni Albert si Noah nang may malamig na mga mata, tinatanong kung nasaan siya, samantalang mas mainit siyang binati ni Henry, na nagsasabing tila lumalaki si Noah bilang isang magalang na binata. Sinasabi ni Albert na si Noah ay magiging isang mahusay na kanselyar balang araw at sinabi sa kanya na mayroon siyang regalo para kay Noah. Pumalakpak siya at kaagad na pumasok ang isang natatakot na lingkod sa silid na bitbit ang isang maliit na kabaong habang nagbibigay ito ng nakakapangilabot na aura. Nalilito si Noah sa gayong kakaibang regalo, ngunit inutusan ni Albert. Ang tagapaglingkod na buksan ang kabaong na ayaw man niya ay napilitan siyang gawin. Sa sandaling buksan niya ang kabaong, isang aura ng patay at naghihingalong kalalakihan ang bumulwak sa silid na malinaw na nadarama ni Noah habang nakatitig siya sa espada sa loob ng kabaong, nagtataka kung ano ba talaga ang naramdaman niya. Bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong muling makabawi ng katinoan, sinabihan siya ni Albert na pulutin ito at tingnan kung ano ang pakiramdam. Napagtanto ni Noah na ayaw talaga niyang hawakan ang talam, ngunit dahil regalo ito mula sa maharlikang prinsipe, hindi siya makatanggi at napilitan siyang kunin ito.
Marahan niyang hinawakan ang espada at pinulot ito kahit na masyado itong malaki para sa kanyang munting katawan ngayon. Ngumiti si Albert at sinabi kay Noah na alam niyang magagawa ito ni Noah, at sa wakas ay ipinaliwanag na ang talam na ito ay isang espesyal na espada na dinisenyo para sa mga mage ng tubig upang gamitin at kilala bilang Leviathan. Isiniwalat din niya na bago siya, mahigit 120 tao na ang sumubok humawak nito, ngunit walang sino man ang nakaligtas para magkwento. Natakot siya dito at muntik na niyang mabitawan ang makinang natalam, ngunit sinabi ni Henry sa kanya na huwag mag-alala dahil ang sumpa ng espadang ito ay napakalakas na mamamatay siya sa sandaling hawakan niya ito, kung tumanggi ang espada na tanggapin siya. Kasabay nito sina Albert at Henry, pareho silang tumayo para umalis, habang si Noah ay yumuko na iniisip sa sarili kung paano itong kasuklam-suklam na prinsipe ng korona na sa kasamaang palad ay sarili niyang nakatatandang kapatid ay sinusubukan siya sa isang napakapanganib na gawain ng walang dahilan. Ngunit alam niya na kung sasabihin niya ito ng malakas, ito ay magiging sanhi ng kanyang pagbitay. Nang gabing yun, habang si Noah ay naghahanda na matulog, napansin niya na tila balisa ang isa sa kanyang mga katulong kaya tinanong niya ito kung maayos lang siya. Si Zoe, ang katulong, ay sa simula ay nag-atubili, ngunit nang igiit ni Noah ang katotohanan, agad siyang lumuhad sa isang tuhod, na nagsasabing gusto niya ng pahinga dahil may nagkaroon ng baha sa kanilang baryo at lahat ay tinangay. Ang kanyang pamilya ay nagugutom at plano niyang ipagbili ang kanyang sarili sa distrito ng Aliwan sa pag-asang makakakolekta ng sapat na pera upang matulungan ang kanyang pamilya. Sinabihan siya ni Noah na tumigil sa pagsasalita, iginigiit na si Zoe ay kanyang personal na katulong at hindi niya ito maaaring hayaang umalis ng matagal. Sinabi niya rito na dalhin ang kanyang ina sa asyenda at bibigyan niya ito ng trabaho bilang tagasara ng pintuan sa likod at babayaran siya ng $5,000 bawat buwan. Naguluhan si Zoe dito at iginiit na hindi pa niya naririnig ang ganoong posisyon, at kahit pa nga, ang sweldo ay tila napakataas. Sinabi sa kanya ni Noah, huwag mag-alala tungkol doon at sinabi rin sa kanya na may isang bakanteng bahay sa kanlurang liblib na bahagi ng kabisera na maaari niyang tirhan at samahan ang kanyang ina. Hindi makapaniwala si Zoe sa kanyang mga tainga at nagsimulang lumuha nang lumabas si Dylan ang mayordomo ng bahay at tinanong si Noah kung mayroon siyang kailangan. Tinanong siya ni Noah kung alam niya ang tungkol sa pagbaha sa bayan ni Zoe at sinabi sa kanya na bumili ng mas maraming lupain hanggat maaari sa lugar na yon. Nalito si Dylan dahil masamang puhunan yon, ngunit sinabi ni Noah sa kanya na kailangan nilang protektahan ang mga nangangailangan doon dahil kung hindi sila makikialam, isang grupo ng masasamang loob ang sasakupin ang lupaing iyon at maninirahan doon ng walang pahintulot. Nagulat si Dylan dito at tinanong ni Noah kung ano ang mali, ngunit sumagot si Dylan na nagulat lang siya sa kung gaano kahusay pinamamahalaan ni Noah ang sitwasyon na may pagtanaw sa hinaharap ng isang bihasang tao isinasaalang-alang na hindi pa niya naranasan ng anumang ganito noon. Naisip ni Noah kung paano niya nakita ang higit pa sa kanyang sapat na bahagi ng pagkawasak sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit halatang hindi niya yun may lalantad kaninuman. Sumagot si Dylan na ayon sa kanyang pagtatansya, ang buong lupain ay dapat magkakahalaga ng humigit kumulang $70 milyong na ikinagulat ni Zoe. Maging si Noah ay alam na ito ay isang napakalaking halaga. Ang kanyang buong grupo ng mga tauhan ay kumikita ng humigit kumulang $80,000 sa isang taon. Siya mismo ay may humigit kumulang $50 milyong mula sa buwis at mga regalo mula sa kanyang mga kapatid. Ngunit may natitira pa ring $20 milyong. Bumaling siya at tinanong si Dylan tungkol sa lupain na mayroon sila sa timog ng kabisera at sinabing kailangan nilang ibenta ang lupang yon. Nagulat si Dylan at pinayuhan si Noah na huwag itong gawin dahil ang lupang yon ay regalo mula sa kanyang ama, ang hari mismo, at ang pagbebenta ng lupang yon ay magiging labis na kawalang galang sa kanyang sariling pamilyang imperyal. Sinabi ni Noah na huwag itong alalahanin dahil siya na ang baalang humarap sa kanyang ama mamaya at sinabi sa kanila na ang mga maharlika ay may tungkuling magsakripisyo. Kanilang sarili upang magdala ng kapayapaan at kaligayahan sa kanilang mga nasasakupan, higit pa roon alam din niya na ang isang dugong bughaw na nagpapanggap na martir ay minamahal ng publiko na maaaring maging kapaki-pakinabang sa lalong madaling panahon. Yumuko si Dylan sa kanya at sinabi sa kanya na siya ang bahala sa lahat bago umalis upang gawin ang lahat ng kinakailangang paghahanda. Kinaumagahan, naghanda si Noah kasama ang kanyang pangkat ng mga katulong upang ihanda ang lahat para sa isang inspeksyon sa binahang lugar nang tawagin siya ng ika-4 na Prinsipe Henry.
Agad siyang tumakbo papalapit sa kanya na may mainit na pagbati, humihingi ng tawad dahil hindi nakarating ng mas maaga. Pero sinabihan siya ni Henry na huwag itong alalahanin at tinanong kung saan eksakto balak pumunta ni Noah. Sumagot si Noah na may isang rehiyon na nagngangalang Dasa na lubusan ng binaha at layunin niyang bumili ng lupa doon at planong siyasatin ng lugar upang tansyahin ang pinsala. Napansin ni Henry ang espadang ibinigay sa kanya ni Albert at tinanong kung balak niya itong gamitin sa kanyang pagbisita. Sumagot si Noah na dala niya ito sakaling kailanganin niyang gamitin, ngunit hindi pa siya sigurado, dahil wala siyang naramdamang anumang kakaiba tungkol dito mula nang una niya itong maramdaman. Inilayo ni Henry si Noah mula sa mga mapanuring mata at sinabi sa kanya na medyo nag-alala siya tungkol sa espadang yun at sa biglaang pagkabukas palad ni Albert, kaya gumawa siya ng sarili niyang pananaliksik at nalaman na tila may sariling isip ang espada at maaari lamang itong kontrolin ng isang kinikilala nito bilang tunay nitong Panginoon. Naaalala ni Noah ang pangitain niya tungkol sa lahat ng mga naunang taong sumubok na mapagkadalubhasaan nito at napagtanto niya na ang espadang ito ay parang isang asong ulol at kailangan niyang kamtin ang pagmamay-ari nito bago niya ito lubos na mapagkadalubhasaan. Sinabi ni Henry sa kanya na mag-ingat at pinayuhan siyang huwag itong gamitin maliban kung talagang kinakailangan, dahil may masamang kutob siya na kukunin ng espada ang kanyang buhay. Gaya ng pagkawala ng daan-daang tao bago siya. Sa babalang yun, umalis si Noah patungo sa rehiyon ng Dasa at nagulat sa tindi ng pinsalang dulot ng baha. Sinabi niya kay Dylan na alamin ang opisina ng gobyerno na malapit at tukuyin ang mga titulo ng mga lupain na ito, at saka siya lumipat sa nayon kasama si Zoe para mas maintindihan ang nangyayari sa lugar. Napansin niya ang mga lalaki sa mga pansamantalang silungan na nagkukumpulan upang kumuha ng ayuda ng gobyerno, na nakapagpasaya sa kanya ng kaunti, ngunit nawala yun ang tuluyan nang kumain siya ng isang subo ng napakapangit na lugaw na inihahain sa kanila. Hindi siya makapaniwala kung paano nagkaroon ng gobyerno ng ganoong kababang pamantayan. At tatanungin sana ang lokal na opisyal ng lugar na ito, nang sa kabutihang palad, pumasok ang lokal na opisyal, na nagngangalang Lord Garley, sa lugar para sa isang inspeksyon. Inaasahan ni Noah na gagawa siya ng aksyon laban sa napakapangit na kalidad ng pagkain, ngunit laking gulat niya, tinakpan ng lalaki ang kanyang ilong at sinulyapan ang lugaw bago sinabing sapat na ito, na ikinatuwa ng mga kusinirong umaabuso sa sitwasyon. Sinabi ng punong kusiniro sa kanya na handa na ang kanyang pagkain sa mansyon at agad nagpa siya si Garley na umalis para sa piging na naghihintay sa kanya. Hindi kinaya ni Noah ito at agad siyang lumapit upang harapin ang lalaki. Tinawag niyang Tawoli at hamak na nilalang si Garley na may isang napakaliit na ari na tumama sa kanya sa pinakamasakit na paraan, at ang lalaking may marupok na igo ay agad na humugat ng espada laban kay Noah. Agad na tinawag ni Noah ang espadang Leviathan na ibinigay sa kanya ni Albert, umaasa na ito ang magtatapos sa kanya, at agad na lumipad ang espada patungo sa kanya. Sa una, inakala niyang susunod lang ang espada sa kanya, ngunit bigla niyang napagtanto ang tunay na lakas ng espada habang nagsisimula itong kumontra sa kanya, sinusunog siya ng malakas nitong masamang aura. Gayunpaman, tumanggi si Noah na umatras at nagpatuloy at sa wakas ay nagawang mapagtagumpayan ang espada, kinontrol ang maalamat na talam. Nang minsan at para sa lahat. Nang matapos yun, wala nang pagkakataon si Garley, dahil madaling nasangga ni Noah ang atake nito at nagpasya na ang sentensya sa pandaraya sa mga lokal sa panahon ng kalamidad ay walang iba kundi kamatayan. Sa isang mabilis na paglaslas, binawian ni Noah ng buhay si Garley, na ikinagulat ng lahat sa lugar. Agad silang pinaligiran ng mga gwardya, at malapit na siyang kuyugin, ngunit ibinaon niya ang espada sa lupa, lumikha ng isang napakalalim na butas na ikinagulat ng lahat. Ang kaguluhan ay umakit ng atensyon ng kabalyerong si Rowan na kamakailan lang ay itinalaga bilang tagapamahala ng lugar, at agad niyang nakilala si Noah at lumuhad. Nagulat ang lahat, ngunit di nagtagal ay sumunod sila, lumuhad sa harap niya habang sinabi ni Noah kay Rowan na ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay tiyakin na ang bawat isa rito ay makakakuha ng masarap na pagkain, at agad namang humingi ng paumanhin si Rowan sa kanyang kapabayaan at sinimulan ang gawain. Matapos siyang bumalik, agad na ipinatawag si Noah sa kabisera ng kanyang ama, kung saan niya inaasahang mapapag-alitan, ngunit sa kanyang pagtataka, pinuri siya ng kanyang ama sa paggawa ng mga desisyon nang gawin niya ang mga ito at muling tiningnan ang kanyang stats na lumago na mula noon. Huling beses niyang makita sila. Pinasalamatan niya si Noah sa tulong nito,
at sinabi rito na kakailanganin niya ito upang patuloy na tumulong sa kanya sa pamamahala ng kahariang ito. Lumipas ang ilang araw, ngunit nanatili si Noah sa kabisera ng lungsod, dahil ang lungsod na ito ang pinakasentro ng buong kaharian at ang pinakamayabong na lugar sa ngayon, kung saan dumarating ang napakaraming talentadong tao upang maghanap ng trabaho. Ang plano niya ay makakuha ng isa sa mga talentadong taong ito para sa kanyang sarili upang mapataas ang kanyang sariling kakayahan at mabilis na maging isang puwersang dapat kilusin. Ang una niyang kandidato ay isang batang babae na narinig niya na di umano'y isang napakagaling na mang-aawit na kamakailan ay pinag-uusapan bilang isang mahusay na umuusbong na talento. Nalaman niya ang teatro kung saan siya magtatanghal at umupo sa tabi ni Zoe, upang makita kung karapat-dapat ba siya sa pinag-uusapan. Maya-maya, isang batang babae na may top hat na nagngangalang Ollie ang lumitaw sa entablado at naghanda upang magtanghal sa harap ng madla. Di nagtagal ay nagsimula siyang kumanta at agad namang nabighani si Noah sa kanyang boses. Alam niya na hindi ito ang pinakamahusay na teknikal na mang-aawit na narinig na niya, ngunit siya talaga ang mang-aawit na tila lubos na nagmamahal sa kanyang sining. Sa tingin niya, sa tamang pagsasanay at paggabay, makakamit niya ang kadakilaan at nagsimulang isaalang-alang ang pagkuha sa kanya. Sa kanyang kalinga, bago pa man matapos ang pagtatanghal, isang grupo ng mga tauhan ang sumugod sa loob ng teatro at sumigaw kay Ollie na tumigil na sa pag-awit. Ang buong manunood ay napahinto ang hininga, nagtataka kung ano ang nais ng mga taong ito habang si Ollie ay nakatayo doon na takot habang ang mga lalaki ay lumalapit sa entablado. Sinubukan ng isa sa mga manggagawa na mamagitin. Ngunit ang malaking lalaki ay agad siyang itinulak patabi bago tumalon mismo sa entablado. Sumigaw siya kay Ollie na magbayad na, sinasabing ang pag-awit sa mga entabladong ito ay hindi makakakuha sa kanya ng sapat na pera upang mabayaran ang mga utang ng kanyang ama. Nanginginig siya, habang sinasabi na pakiusap, hayaan na siyang umalis dahil nagsisikap siyang kumita ng pera at magbabayad din sila sa lalong madaling panahon. Ngunit sinabi ng malaking lalaki, sa kanya na ito ay isang masamang paraan ng pagkakakitaan at kung gusto niyang kumita ng maraming pera ng mabilis at madali. Kailangan niyang magsimula ng isang social media channel at mag-upload ng mga pang-akit doon o mga selfie, at marahil ang kanyang tubig palaygo. Sinabi niya sa lalaki na siya ay isang respetadong babae at hinding-hindi gagawa ng mga ganoong bagay. Ngunit binyantaan siya ng matabang lalaki na sasaktan ang kanyang mga binti kung hindi niya susundin ang sinabi niya. Noon nagpasya si Noah na mamagitin at sinabihan ng matabang lalaki na lumayo agad sa babae. Lumingon ang matabang lalaki at sinabi kay Noah na bumalik sa kondongan ng nanay niya at uminom ng gatas o sasaktan niya ito ng husto. Ngunit walang pakialam si Noah. Tumalon siya mula sa upuan at nagsimulang maglakad patungo sa entablado. Sinasabi sa mataba na labag sa batas na ipataw sa mga bata ang batas ng kanilang magulang sa pamamagitan ng kautusan ng batas imperial. Bukod pa rito, labag din sa batas na pilitin ang mga tao na ipagbenta ang kanilang katawan para magbayad ng anumang uri ng utang. Ang mataba ay galit na sinunggaban siya sa kwelyo at itinaas sa ere, sinasabing ngayon ang huling araw ni Noah sa mundo, ngunit hindi niya talaga alam kung sino ang kinakausap niya. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, lumikha si Noah ng nakakapanakot na kulay lilang aura na nagpatambas sa 3 gun sa lupa, habang inilabas ni Noah ang kanyang espada at itinutok ito sa mataba. Napagtanto ng mga tauhan na baka malalamangan sila sa puntong ito, kaya't agad silang umalis nang may takot at kumari pa ng takbo. Nilapitan ni Zoe ang nasugatang manggagawa at tinulungan siyang makabangon, habang sinabi naman ni Noah sa kanya na ipadala sila sa kanya kung sakaling bumalik sila sa lugar na ito upang manggulo ng sinuman. Iniabot ni Zoe sa kanya ang isang business card at nabigla ang manggagawa nang makita na ang batang nasa harapan nila ay isa palang prinsipe ng kaharian. Ngunit walang gaanong pakialam si Noah sa papuri at humarap kay Ollie at tinanong kung magkano ang buwanan niyang gastusin. Pinag-isipan niya ito ng sandali, isaalang-alang ang katotohanan na kailangan din niyang asikasuhin ang sa kanyang ina. Paggamot at sumasagot na ang kanyang buwanang gastos ay dapat humigit kumulang $600. Sinabi ni Noah sa kanya na babayaran niya ito ng $2,500 bawat buwan upang makapagtrabaho siya sa kanyang pag-awit at gumaling pa. Nagulat siya nang marinig yun at hindi niya talaga mapaniwalaan ang kanyang sariling mga tainga, habang sinabi ni Noah sa kanya na tataas din ang kanyang sahod habang gumagaling siya.
Kasabay niyon, sinabi niya sa kanya na tapusin ang kanta dahil gusto niyang marinig kung paano ito matatapos at bumalik sa kanyang upuan. Kalaunan ng gabing yun nang bumalik siya sa kanyang sariling tahanan, sinalubong siya ng kanyang mga katulong nang bigla niyang mapansin na ang mga goons mula sa hapon ay nakayuko ang kanilang mga ulo sa lupa, humihingi ng pagkakataong makipagkita upang sila'y makahingi ng tawad. Alam niyang ngayon lang nila na-realize na siya ang prinsipe ng kaharian, ngunit nagpasya siyang huwag silang harapin at sinabihan ang kanyang katulong na paalisin sila, na sinasabing ang isang prinsipe ay walang oras upang makipagkita sa kung sino-sino lang. Sakto namang dumating din ang kanyang nakatatandang kapatid na si Henry, na sinasabing tama ang naging desisyon niya dahil mababawasan ang kanyang sariling awtoridad bilang isang prinsipe kung kakausapin niya ang mga karaniwang taong ito anumang oras nila gusto. Sinabi ni Noah sa kanya na hindi lang yun ang dahilan kung bakit niya nagpasya na paalisin. Inilayo sila at ipinaliwanag na gusto niyang isipin nila na galit pa rin siya sa kapalyuhang ginawa nila sa babae ngayon at baka matakot sila ng sapat para hindi na subukang guluhin pa siya muli. Tinanong ni Henry kung sino ang babaeng ito at bakit tila ganoon siya kainteresado sa kanya. Sinasabi niyang napakagaling niyang mga awit at iniisip niyang magiging malaking tulong siya para sa kaharian kung patuloy siyang magpapabuti sa sarili. Ngumiti si Henry, sinasabing bata pa siya ngunit iniisip na ang mga komplikasyon ng sitwasyon tulad ng isang matanda. Binanggit niyang kaedad niya si Gary, pero kumilos daw ito tulad ng isang ganap na bata. At hindi kasing talino niya. Magalang na sumagot si Noah na maiintindihan din ni Gary ang sitwasyon sa lalong madaling panahon. Alam niya na kahit tinatawag niya silang mga kapatid, sina Henry at Gary ay tunay na magkapatid sa dugo dahil iisa ang kanilang ina, samantalang siya ay may ibang ina. Pagkatapos ay ibinaling ni Henry ang usapan sa espada nito, na sinasabing hindi niya talaga inakalang posible ito, ngunit tila seryosong napagkadalubhasaan ni Noah ang espada. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan nga ba ang espada at paano niya ito nadadala gayong dapat ay napakalaki nito para sa kanya. Bumangon si Noah at ipinakita kung paano niya ito ginagawa habang mabilis niyang ginagamit ang kanyang mahika upang ipatawag ang espada sa mismong harap ng kapatid niya. Nagulat si Henry dahil ito ang unang beses niyang makitang may naglabas ng kung ano-ano mula sa hindi niya inaasahang lugar, at tinanong niya kung gaano kalalim ito ipinasok at kung sumakit ba. Sinabi ni Noah sa kanya na hindi naman ganoon at pinaliit lang niya ang espada para maging maliit at pagkatapos ay itinago lang niya ito sa loob ng sarili niyang manggas. Naiwang walang imik si Henry at naupo ng may kalabog, habang nagsasabing may buntong hininga na talagang hinahangaan siya ni Noah dahil ang espadang yun ay inakala nilang isinumpa at inilagay kasama ng lahat ng iba pang pambansang kayamanan sa loob ng mahigit 2 siglo sa puntong yun at walang sinuman sa nakasulat na kasaysayan ang nakatalo doon. Talam. Nang gabing yun, nagpasya si Noah na pumunta sa isang pagdiriwang kung saan siya inimbitahan at nakita ang mga tauhan na nakahandusay pa rin sa lupa. Nagngit-ngit muli ang mataba dahil patuloy siyang binabalewala at sumigaw na kaya niyang tapusin ito kahit saan niya gusto kaya hindi ito dapat magmataas. Bilang ganti, naglabas lamang si Noah ng kaunting enerhiya mula sa kanyang espada na agad nagpaluhod muli sa mataba. Sumakay si Noah sa karawahe at di nagtagal ay dumating sa kanyang patutunguhan, kung saan sinalubong siya ng isang matandang lalaki na nagngangalang Ray sa loob. Agad ang bulwagan, nagsimulang umugang sa kagalakan nang kumalat ang balita tungkol sa 13 prinsipe sa silid sayawan. Tinanong ni Ray si Noah tungkol sa espadang dala nito at sumagot si Noah na ito ang maalamat na espada na pinaniniwala ang isinumpa at ibinigay sa kanya bilang regalo ni Coro ng Prinsipe Albert. Agad itong humanga sa lahat ng nasa silid habang nagsisimula silang mag-usap tungkol sa kung gaano kalaking bagay ang makatanggap ng personal na regalo mula sa Coro ng Prinsipe. Agad na nagbitaw ng kalokohan ang isa sa mga lalaking may marupok na ego tungkol sa kung paano ang espada ay isang larwang replika lamang, hindi namamalayan na napakalakas ng kanyang boses kaya't narinig ito ng lahat ng nasa silid. Ang ingay ng silid ay lubusang namatay habang ang lahat ay nakatingin. At si Noah habang ang lalaki ay nagsisimulang manginig sa takot sa pagtataka kung ano ang mangyayari ngayon. Hindi man lang gumalaw si Noah ngunit biglang isang nakamamatay na aura ang sumambulat mula sa kanyang espada at bumalat sa buong silid, nagpatulala sa kanila. Agad sinabihan ni Noah ang espada na tumigil at nawala ang aura. Habang si Ray ay nagulat sa mga kapangyarihan, sinasabing naramdaman ng bawat isa sa silid na sila ay mas malapit sa kamatayan. Pagkaraan ng kaunting sandali,
Umupo siya sa isang maliit na trono habang ang lahat ng nasa silid ay lumapit sa kanya upang magbigay pugay at makuha ang kanyang pabor. Lahat ng mga ito ay tila walang gaanong interes para sa kanya, ngunit sa wakas ay lumapit ang isang lalaking may kulay ginto ang buhok na nagngangalang Alan at ipinakilala ang kanyang sarili at ang kanyang ampon na anak na si Cindy. Mukhang alisto ang babae sa presensya ni Noah, ngunit pinili ni Noah na huwag itong pansinin at tinanong kung paano niya ito naampat. Ipinaliwanag ni Alan na orihinal niya itong binili sa isang pamilihan ng mga alipin, ngunit nagpakita siya ng malaking kagustuhan at determinasyon at napakabilis matuto habang matalino sa pakikisalamuha. Dahil wala siyang sariling mga anak, nagpasya siyang ampunin ito bilang kanyang sariling anak na babae. Ngumiti si Noah sa kanya at sinabing mahal niya ang mga kwentong tulad nito at inanyayahan ang dalawa pabalik sa kanyang mansyon upang magkwentuhan pa. Labis na natuwa si Alan sa katotohanang siya lang ang kinilala sa kanilang lahat. Ngunit sinabi ni Noah kay Ray na ang pangunahing dahilan kung bakit niya sila kinilala ay dahil alam ni Cindy ang kanyang kapangyarihan. Nagpakita siya sa pamamagitan ng paglabas ng kaunting enerhiya mula sa kanyang espada, ngunit agad itong kinilala ni Cindy at lumingon upang matiyak na hindi sila aatakihin. Ilang araw ang lumipas mula nang mangyari iyon. Ng isang araw habang naglalakad si Noah ay nakilala niya ang ika-8 prinsipe Oscar, na nagpasya na maglakad kasama siya sa pamilihan at subukang humanap ng ilang kawili-wiling bagay. Habang naghahanap-hanap sa isang tumpok ng kung ano-ano, napansin ni Noah ang isang grimoire at sa sandaling pulutin niya ito, bigla nitong binago ang isa sa kanyang mga stats sa S-rank. Agad siyang naging interesado, at binibili ito. Ngunit napansin na tila umaaksyon ang kanyang espada dito. Tila nakilala ni Oscar ang libro bilang isang mahiwagang tomo na gawa ng isang salamangkero noong unang panahon, ngunit biglang bumukas ang libro at nagpakawala ng isang malaking halimaw sa labas. Sinabihan ni Oscar si Noah na lumayo at lumikas para sa kaligtasan, ngunit kinuha lamang ni Noah ang kanyang espada at humarap sa demonyo. Sinubukan niyang hiwain ang mahiwagang nilalang, ngunit nabigo sa unang pagkakataon. Doon siya nagpasya na gumamit ng kaunting karagdagang mahika sa susunod niyang hiwa at itinarget ito pataas upang hindi na niya masira ang anumang iba pa. Dahil doon, ang mahiwagang nilalang ay naglaho. Habang nakatayo si Oscar doon na nagtataka kung gaano nakalakas ang kanyang nakababatang kapatid sa puntong ito. Habang pinapanood ang kahangahangang tagumpay na ito, isa sa mga tindero ang lumabas at yumukod sa lupa. Hinihiling kay Noah na tingnan ang isang bagay na mayroon siya sa kanyang tindahan na maaaring isa ng kayamanan. Ibinabalik niya ang mga prinsipe sa kanyang tindahan at ipinapakita sa kanila ang isang mahiwagang singsing. Inaangkin na ang singsing na ito ay hindi pa tumatanggap ng sinuman bilang may-ari at hinihiling kay Noah na subukan ito. Isinusuot ni Noah ang singsing sa kanyang hinlalaki at agad na gumana ang mahika at ang buong katawan niya ay nabalutan ng magandang baluti. Nagulat ang tindero. Ngunit nagustuhan talaga ito ni Noah at binili ito kaagad. Ngunit tumanggi si Oscar na siya ang magbayad para doon, sinasabing regalo yun mula sa kanya. Nang matapos yun, nagpasya siyang bumalik sa teatro upang panuorin si Ali na kumanta. Ngunit pagbaba niya ng karwahe, inatake siya ni Fatty gamit ang espada. Agad ginamit ni Noah ang kalasag sa kanyang singsing upang harangin ang atake habang ang driver ng karwahe ay pinahupa ang Fatty sa lupa at dinakip siya. Hindi na gaanong pinansin ni Noah yun sa puntong ito at pumasok sa auditorium upang panuorin si Ali sa entablado, na may 2 lasing na lalaki na nag-aaway dahil sa kanya. Namagitan si Noah at ginamit ang kanyang mahika upang sirain ang kanilang mga damit pagkatapos noon. Tumakas sila mula sa teatro. Pagkatapos ay tinawag niya ang may-ari at sinabi sa kanya na siya ay bigo sa seguridad o sa kawalan nito sa teatro na ito at inalok siyang bilhin ang buong lugar. Ang may-ari ay medyo nag-aalangan, ngunit agad na naglabas si Zoe ng $100,000 na nagbigay sa may-ari ng lahat ng motibasyon na kailangan niya at agad niya itong ibinenta. Pinasalamatan ni Zoe ang prinsipe na nagsasabing hinding-hindi niya mababayaran ang utang na loob niya rito, ngunit sinabi nito sa kanya na mag-focus sa pagkanta dahil gusto niyang kumanta siya sa harap ng hari balang araw. Sa gayon ay umupo siya muli sa mga manunood habang sinimulan ni Ali ang isa sa kanyang mga kanta lalo na para sa kanya. Kinabukasan, tinulungan si Noah ng lahat ng kanyang katulong na maghanda at pagkatapos ay sinabi sa kanya na mayroon siyang kausap ngayon. Habang binabasa ni Noah ang kahilingan para sa isang pulong mula sa isang lalaking nagngangalang Dead, na siyang gobernador ng rehiyon ng Holdjoy na sakop ng dominyo ni Noah,
nagpasya siyang makipag-usap ng maayos dito tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang teritoryo. Sinabi ni Noah sa mga katulong na papasukin ang lalaki at pagkatapos ay nagsimulang mag-drip farming ng walang dahilan. Hindi nagtagal, nakaluhod si Ded sa harap ni Noah habang ipinakilala niya ang sarili bilang gobernador general ng Holdjoy. Binigkas niya ang buong pormal na talumpati na ginagawa ng lahat habang nagpapakasipsip sa mga maharlika, ngunit sinabi ni Noah sa kanya na laktawan ang bahaging iyon at umupo. Nang sila'y makaupo, napansin ni Noah na nagkita na rin sila noon at pinagtibay ito ni Ded. Sinabing dumating siya para batiin siya humigit kumulang 18 buwan na ang nakalipas nang itinalaga siya bilang gobernador ng Holdjoy ng mismong emperador. Tinanong ni Noah kung kumusta ang trabaho niya ngayon, lalo na't nagkaroon ng malaking baha sa Holdjoy at si Ded ang kailangang mamahala ng mga bagay pagkatapos nito. Ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Ded ang nagbigay kay Noah ng kanyang sagot, at alam niya na hindi maganda ang mga bagay-bagay. Ang Holdjoy ay isa sa mga pangunahing butil ng pagkain, mga lugar ng produksyon ng imperyo, ngunit medyo madaling bain, tulad ng madalas na pagdagsa ng mga mensahe sa sinumang magandang babae sa social media. Kaya naman itinalaga ng emperador si Ded bilang gobernador nito, dahil galing siya sa lupain ng mga water mage, at inakala ng lahat na may magagawa siya sa sitwasyon ng pagbaha. Nagpasya si Noah na alamin ang mga problemang kinakaharap niya bago siya husgahan at nagtanong kung ano ang problema. Sumagot si Ded na wala silang pondo, at kung walang pera, walang magagawa. Hindi ito makapaniwala si Noah dahil utos ng imperyo na magbigay ng pondo para muling itayo ang Holdjoy. At sumagot si Ded na pinipigilan ng Home Ministry ang kanilang pondo, at lagi silang may dahilan tuwing susubukan niyang kunin ang mga pondong iyon. Nauunawaan na ni Noah ang buong sitwasyon, at agad niyang sinabihan si Ded na sumunod sa kanya sa bahay ng finance minister na si Maverick, na abala sa pagkain ng makatas na steak para sa agahan. Patuloy niyang isinusubo sa kanyang kulubat na bibig habang nagtatanong kung ano ang nagdala sa isang prinsipe upang bisitahin siya, at agad na dumiretso si Noah sa kanyang pakay. Tinanong niya ang matandang buhong kung bakit hindi nito ibinibigay kay Ded ang perang kailangan niya para muling itayo ang Holdjoy, at sinabi ni Maverick na mayroon siyang magandang dahilan para doon. Binalaan siya ni Noah na kung sasabihin niyang hindi maiintindihan ng isang bata ang dahilan, gagawin niyang kumain ang matandang mataba ng isang bagay na lubos na nakakahiya at kasuklam-suklam, at ang matandang mataba ay naiinis dito. Ngunit hindi siya makatutol sa isang prinsipe. Pumayag siyang ipaliwanag ang kanyang mga dahilan, at sinabi na ang Holdjoy ay dumanas ng matinding baha, kaya ipinakita ng emperador ang kanyang biyaya at pinatawad sila sa pagbabayad ng anumang buwis para sa taon. Sinabi niya na dapat lang nilang gamitin ang perang kanilang natipid mula sa hindi pagbabayad ng buwis upang muling itayo sila, at agad na pinansin ni Noah ang kabulastugan ng ministro. Ipinaalala niya rito na kinansela ng emperador ang mga buwis dahil ang mga tao ng Holdjoy ay walang pera upang bayaran ito. Tinanong niya si Maverick kung paano niya nasabing parang may pera ang mga tao ng Holdjoy, at pagkatapos ay tinanong kung minamaliit niya ba siya dahil bata siya. Nauutal si Maverick sa pagkarinig nito, at nagpa siya na baguhin ang kanyang kwento. Sinabi niya na ang ministry ng pananalapi ay hindi makapaglaan ng pera para sa muling pagtatayo ng Holdjoy sa ngayon, dahil nagtatayo sila ng isang tag-init na pahingahan para sa emperador. Sinusubukan niyang kumbinsihin si Noah na dahil gagamitin ng emperador ang tag-init na pahingahan, dapat itong maging engrandi, at nagtatayo sila ng isang buong lungsod sa paligid upang ibigay sa kanya ang antas ng luho na nararapat sa kanya. Iniisip ni Ded na lahat ng pag-asa ay nawala dahil hindi sila makak. Sabihin ang anuman kapag nasangkot ang pangalan ng emperador, ngunit nakalimutan niya na si Noah ay literal na anak ng emperador. Inutusan niya ang matandang bastardo na tumigil sa pagsasalita ng kung ano-ano, dahil sinisiraan niya ang emperador sa pagsasabing gusto niya ng marangyang summer villa habang nahihirapan ang kanyang mga tao na manatiling buhay. Alam ni Maverick na kung mapapatunayan siyang nagkasala sa pagsisinungaling tungkol sa emperador, ang buo niyang pamilya ay mawawala rin kasama niya, at agad siyang lumuhad, sinasabi kay Noah na hindi nito nauunawaan ang sitwasyon. Nangako siyang agad niyang ipamamahagi ang pondo sa Holdjoy, at inutusan ang kanyang mga alipi na agad itong asikasuhin. Si Noah ay bumalik sa kalmadong, nakaupo habang umiinom ng tsaa matapos manalo sa labanan ng talino laban kay Maverick, at talagang humanga si Ded sa galing niya sa pakikipag-ayos. Nagsimula siyang purihin si Noah,
sinabing mayroon itong napakatalinong kakayahan, at madali nitong nahuli ang mga pagkakasalungat ng isang bihasang sinungaling. Humingi siya ng tawad sa pagtatangkang gamitin si Noah para makakuha ng pondo at napasubsob sa lupa kay Gravel. Napagtanto rin ni Noah na ginagamit lang ni Ded ang impluensya niya bilang isang prinsipe upang himukin ng ministro na bigyan siya ng pera, ngunit hindi niya ito pinansin dahil tutulungan niya rin naman ang kanyang mga tao sa anumang paraan. Matapos makuha ang pondo, agad umalis si Ded patungo sa muling buuin ang kanyang teritoryo, at sa sandaling yun, isang sugo ang dumating mula sa palasyo, na nagsasabing pinapatawag ng emperador si Noah ng agaran. Walang sinayang na oras si Noah sa pagbalik sa palasyo at binati ang kanyang ama, na nagpapakain ng mga kalapati para magpahinga ang kanyang isip. Sinimulan ng emperador ang pag-uusap sa pagpuri kay Noah dahil sa lubos na pagtalo sa sakim na ministro ng pananalapi gamit ang kanyang talino, at namangha si Noah na alam ng kanyang ama ang mga bagay na kakaganap lang. Napakatindi ng kanyang mga pagdududa kaya nahulaan na ito ng emperador. At sinabi niya sa kanyang anak na ang impormasyon ang pinakamalakas na sandata na maaaring niyang hawakan, at kailangan niya. Isinapuso ni Noah ang payo, at pagkatapos ay sinabing natural lang ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng pagpigil sa ministro ng pananalapi. Sagot ng emperador na ang paggawa ng tama ay hindi madali para sa karamihan ng tao, dahil nadadala sila ng papuri at nalilimutan ang tama. Humarap siya at hinaplos ang ulo ni Noah, na sinasabing mas mahusay na siya kaysa sa karamihan ng tao sa mundo sa edad na 6. Pagkatapos ay inutusan niya si Noah na bumangon, at pinuri ang kanyang kakayahang makabisado ang maalamat na espada na Leviathan, na ang madilim na kasaysayan ay nagpapanginig sa sinumang sumusubok na gumamit nito. Noah, napagtanto niya kung gaano kapanganib ang espada matapos makita ang maraming halimbawa, at pagkatapos ay sinabi ng kanyang ama na dapat din niyang matutunan ang mga pamamaraan upang mahawakan ng maayos ang kanyang sandata. Para sa layuning yun, nag-ayos siya ng isang instruktor sa eskrima para sa kanya. Agad, isang bihasang kabalyero na nagngangalang Damien ang lumuhad sa harap ng emperador at ni Noah. Ipinakilala siya ng emperador bilang pinakamahusay na espadachim sa imperyo at hiniling kay Noah na matuto ng mabuti mula sa kanya. Agad na humingi si Damien ng pahintulot sa emperador para sa isang tunggalian laban sa prinsipe, dahil gusto niyang makita ang kanyang likas na kakayahan at potensyal bago siya kunin bilang estudyante. Pinagkalooban siya ng emperador ng pahintulot, at napagtanto ni Noah na lubos na nagtitiwala ang kanyang ama kay Damien. Binunot ni Damien ang kanyang malaking espada at sinabihan si Noah na salakayin siya kung paano niya gusto. Pumwesto si Noah, ngunit biglang gumalaw ng kakaiba ang kanyang espada. Sinubukan niyang kontrolin ito at inatake si Damien, na humanga sa kanyang unang hampas. Nararamdaman ni Noah ang mga alaala ng mga nakaraang gumamit ng Leviathan na umaagos sa kanyang isip, at ginamit niya ang mga alaalang iyon upang maaga ang sandata ni Damien sa loob lamang ng ilang hampas. Tinanggap ng kabalyero ang pagkatalo at sinabi sa emperador na wala siyang maituturo kay Noah, dahil ang kanyang pamamaraan ay kapareho na ng isang dalubhasa sa espada. Pagkarinig nito, buong pagmamalaking tumawa ang emperador, at nagpasya siyang gantimpalaan ang kasanayan ni Noah sa paghirang sa kanya bilang punong hurado ng pagsusulit sa pagpili ng kabalyero ngayong taon. Masayang tinanggap ni Noah ang responsibilidad, dahil alam niyang lahat ng bihasang mandirigma mula sa imperyo ay sumasali sa pagsusulit, dahil ang mananalo ay maaaring umangat sa ranggo ng maharlika. Alam niya na ang unang trabaho ng mananalo ay maging katulong ng punong hurado, at pakiramdam niya ay mas magiging malakas pa siya na may isang malakas na mandirigma sa ilalim ng kanyang pamamahala. Tinatanong naman ng emperador si Noah kung gusto niyang gawin ang pagsusulit sa paraan ng eliminasyon o sa format ng liga. Gayunpaman, sa halip na sumagot dito, gumawa si Noah ng isang nakakagulat na kahilingan. Gusto niyang alisin ang panrehiyong panimulang yugto, at sa halip, ganapin ang buong pagsusulit sa kabisera, upang mahusgahan niya mismo ang lahat ng mandirigma at tiyaking walang mandirigmang may talento ang matatanggal dahil sa hindi makatarungang dahilan. Pinayagan siya ng emperador na gawin ang nais niya, at kasabay niyon, umuwi si Noah. Kinausap niya si Zoe tungkol sa pagsusulit sa pagpili ng kabalyero, at tinanong kung mayroon din bang kandidato sa kanilang nayon. Kinumpirma niya, sinabing ipinapadala nila ang parehong lalaki sa pagsusulit bawat taon, umaasang magdadala ito ng karangalan sa kanilang nayon. Sinabi ni Noah sa kanya na walang panimulang yugto ngayong taon,
kaya makakapagpadala sila ng mas maraming lalaki. Ngunit hindi ang talento ang problema. Mahiyain sinabi ni Zoe kay Noah na isa lang ang ipinapadala nila, dahil yun lang ang kaya nilang gastusan kahit pa nagbukas na sila ng GoFundMe para sa lalaki. Sabi niya, mahal ang lahat sa kabisera, mula sa pagkain hanggang sa tuluyan, at walang sino man ang may pera para doon. Nagpasya si Noah na lutasin din ang isyong yon, na ipinapahayag na sasagutin niya ang lahat ng gastusin ng mga kalahok upang walang mandirigmang may talento ang matalo bago pa man lumaban. Agad niyang ipinatawag si Dylan at inutusan itong bilhin ang lahat ng bakanteng bahay sa kabisera, at kung hindi yun sapat para matuluyan ang lahat ng kalahok, iniutos niya itong magpatayo ng mga dormitoryo. Tungkol naman sa issue ng pagkain, sinabi ni Noah sa mayordomo na kausapin ang lahat ng mga ngalakal na konektado sila, at personal din niyang kinausap si Alan tungkol sa bagay na ito. Binigyan siya ni Alan ng tansya, ngunit napansin ni Noah na binigyan siya nito ng malaking diskwento na magdulot sa kanya ng pagkalugi. Tinanong niya ang dahilan sa likod nito, at magalang na sinabi ni Alan na hindi nila matatanggihan ang hiling mula sa ika-13 prinsipe, ang ganoong uri ng panunuyo ay hindi uubra kay Noah, at iginiit niya na walang mga ngalakal ang nagbibigay ng kanilang pera nang walang dahilan. Nagulat si Alan na nahuli ni Noah ang kanyang nakatagong motibo, at sinabi sa kanya na mayroong pagsusulit upang pumili ng mga tagapaglingkod para sa palasyo ng hari na ginaganap sa parehong sukat sa ang pagsusulit sa pagpili ng kabalyero. Sinasabi niya na gusto niyang malaman kung anong uri ng mga tao ang pinipili doon, at agad na naintindihan ni Noah ang kanyang laro. Napagtanto niya na gusto ni Alan na ilagay ang isang babae sa palasyo upang makapagbigay ito sa kanya ng anumang bagong impormasyon na kumakalat doon. Bukod pa rito, kung magiging sugar daddy ng babae ang hari, malaki ang kikitain ni Alan. Bigla namang kinabahan si Alan at sinabi kay Noah na hindi konektado ang kanyang kahilingan sa bagay na ito, dahil nakapagpadala na siya ng regalo para sa usapin ng pagsusulit sa pagpili ng lingkod sa mansyon nito. Humanga si Noah na alam ni Alan kung paano magbigay lugod sa mga tao, at nagpasya siyang suportahan ito. Sinabi niya na kung ang babae ay kanyang magustuhan, tiyak na irerekomenda niya ito upang magtrabaho sa palasyo. Lubos na nasasabik si Alan nang marinig ito, ngunit sinabi ni Noah sa kanya na maghinay-hinay muna dahil kailangan munang lubusang matugunan ng mga babae ang kanyang mga kahilingan. Masaya namang tinanggap ni Alan ang kanyang kondisyon at sinenyasan si Cindy, na sinasabing pipili siya ng isang babae na tutugan sa lahat ng kanyang mga kahilingan. Pagkatapos ay lumuhad siya sa harapan ni Noah, na sinasabing labis siyang nagpapasalamat na isang prinsipe ang nagbigay galang sa isang ordinaryong mga ngalakal na tulad niya sa pamamagitan ng kanyang kabaitan at matalas na pagmamasid, at nais niyang idagdag ang sagisag ng ika-13 prinsipe sa kanyang mga tindahan upang patunayan ang kanyang katapatan dito. Natuwa si Noah nang marinig yon, ngunit binalaan niya si Alan na hindi siya patawarin ng anumang uri ng pagtataksil. Bumalik si Noah sa bahay dala yon, at nalaman niyang tumaas ang kanyang mga stats matapos kunin si Alan bilang isang subordinate, ngunit bigla, napansin niyang bumababa ang isa sa kanyang mga stats, at ang SS rank sa kanyang water attribute ay naging payak na ranggo. Nag-alala si Noah na baka may nangyari sa kanyang teritoryo ng Almeria, at sinabi niya kay Zoe na agad pumunta sa palasyo dahil kailangan niyang makipagkita sa emperador. Ibinigay niya ang utos ni Noah sa nagmamaneho ng karwahe, at makalipas ang ilang minuto ay nasa harap na si Noah ng emperador. Sinabi niya sa emperador na may masamang nangyari sa Almeria, at sa tono ng tugon ng emperador ay napagtanto niya na siya ay alam nito. Sinabi ng emperador sa kanya na mayroon lamang siyang kutob na may mali, ngunit wala pang patunay. Sa sandaling yun, may dumating na lingkod doon at bumulong ng isang bagay sa kanyang tainga, na nagpapatunay sa kanyang mga pagdududa. Sinabi ng emperador kay Noah na mahusay siyang gumawa sa pagtukoy na may mali, dahil may pag-aalsa sa Almeria. Tinanong niya si Noah kung gaano kalaki sa tingin nito ang pag-aalsa sa kasalukuyan, at nang makita na isa lamang sa kanyang mga kakayahan ang bumaba ang halaga, naintindihan ni Noah na hindi ito malaking pag-aalsa sa ngayon. Kinumpirma iyon ng hari at sinabing nakita nila ang humigit kumulang 5,000 rebelde sa Almeria. Tinanong niya si Noah kung mayroon siyang anumang plano upang sugpuin ang pag-aalsang iyon ng mag-isa. At sinabi niya na hindi ito magiging posible para sa kanya dahil bata pa siya at walang karanasan sa labanan, at hindi niya alam kung susundin siya ng mga sundalo ng tapat. Iminungkahi niya na ipadala ng emperador ang isa pang prinsipe upang pamahalaan ang paghihimagsik,
at nagulat ang matandang lalaki sa rasyonal na pagharap ni Noah sa sensitibong isyong ito. Nagpasya siyang suportahan ang desisyon nito at tinanong kung may irerekomenda siyang sinuman upang sugpuin ang mga rebelde. Iminungkahi ni Noah na si Henry ang magiging pinakamainam na tao para sa trabahong ito, dahil pinagkakatiwalaan niya ang paghuhusga nito. Ipinadala ng emperador si Henry kasama si Noah upang sugpuin at tinanong ni Henry si Noah kung sigurado ba siya na nais niyang iba ang kumuha ng kaluwalhatian. Dahil ang kahusayan sa larangan ng digmaan ay makakatulong sa kanya sa hinaharap. Sinabi ni Noah na kailangan niya ng karanasan upang pamunuan ang kanyang mga sundalo, at ayaw niyang mamatay sila ng walang kabuluhan dahil sa kanyang kapalpakan sa pamumuno. Sa sandaling yun, nag-react ang kanyang espada sa ilang pagkaaway at agad na iniutos ni Noah na patigilin ang karwahe. Nalaman niyang may mga kaaway na nagtatangka sa kanyang buhay, at nagpasya siyang harapin sila ng direkta sa halip na umasa sa tulong ng kanyang kapatid. Tumalon siya palabas ng karwahe, at namatay ang mga sulo sa tabi ng ruta. Sa sumunod na sandali, bumulwak ang mga haligi ng tubig mula sa lupa upang atakihin siya mula sa lahat ng panig. Ngunit hinaranggan ni Noah ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pagbabago kay Leviathan sa isang kalasag. Napagtanto niya na ang mga umaataking gumagamit ng tubig ay tiyak na ang mga rebelde mula sa Almeria, at agad silang pinabagsak gamit ang kanyang husay sa paggamit ng espada. Humanga si Henry sa kanyang pag-unlad, at sinabing maganda sana kung nasunggaban nila ang mga iyon upang interogahin. Sinabi ni Noah sa kanya na magagawa pa rin nila yon dahil hindi niya pinatay ang mga ito, at pinatumba lang gamit ang aura ng kanyang espada. Muling humanga si Henry sa kanyang kapatid, at pagkatapos ay sinabing narinig niya na karamihan sa mga rebelde ay mga mangangabayo, kaya hindi siya umaasa ng mga mamamatay tao. Ang pagkarinig sa pahayag na yun ay nagparamdam kay Noah na may mali, dahil wala silang magagandang kabayong pandigma sa Almeria. Kinabukasan, pumunta siya kay Alan, at sinabi sa kanya ang pinakatago-tagong sikreto na may naganap na paghihimagsik sa Almeria. Binigyan niya si Alan ng $10,000 para bilhin kaagad ang lahat ng pagkain ng kabayo sa pamilihan, dahil nalaman na niya na binili ng mga rebelde ang mga kabayong pandigma sa iba. Ngunit kailangan nilang bumili ng pagkain mula sa mga kalapit na pamilihan mismo. Kung hindi sila makakabili, hindi sila makakakuha ng sapat na pagkain para panatilihing malakas ang kanilang mga kabayo, kahit na nakapagnakaw na sila mula sa mga sibilyan, at sa ganoong paraan, lubos silang hihina sa labanan. Pagkatapos noon, tinawagan ng emperador si Noah para sabihin sa kanya na pinatanong niya ang kanyang mga tauhan sa mga mamamatay tao, at nagawa nilang makakuha ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa kanila. Ang mga salarin ay hindi naglalayong patayin si Noah, kundi ang gusto nila ay bihagin siya at gamitin bilang panagot. Gayunpaman, sinabi ni Noah sa kanyang ama na ang sinumang salarin na madaling magbunyag ng sikreto ay malamang na nagsisinungaling. Ikinagagalak ng emperador na ang kanyang anak ay may pangkaraniwang talino na lampas sa kanyang edad, ngunit sinabi niya rito na huwag mag-alala dahil may paraan siya para malaman kung may nagsisinungaling o wala. Si Noah ay hindi naman talaga interesado sa mga pamamaraan ng pagkuha ng impormasyon na may kaakibat na paghihirap, kaya nagpasya siyang maniwala sa sinasabi ng emperador. Pagkatapos ay pinuri ng emperador si Noah para sa mabilis na pagharap sa mga rebelde, dahil kung nahuli siya, mahihirapan silang harapin ang mga rebelde. Bukod pa rito, masaya siya na naisip ni Noah ang estratehiya na tutukan ang mga kabayo ng hukbong rebelde. Nanlaki ang mga mata ni Noah sa gulat dahil inutusan niya si Alan na bumili ng pagkain ng kabayo ilang minuto pa lamang ang nakalipas, at alam na ito ng kanyang ama. Patuloy ang emperador sa pagpuri kay Noah, sinasabing kahit sino ay makakaisip ng estratehiya ng pagpapagutom, at ang prinsipe ng korona na si Albert ay talagang gustong gutuman ang mga rebelde para magsilbing babala sa iba. Gayunpaman, nagpasya si Noah na tutukan ang kanilang mga kabayo para bawasan ang kanilang lakas, at ginamit niya ang sarili niyang pera para doon. Hinaplos ng emperador sa kanyang balikat, sinasabi sa kanya na mayroon siyang magagandang ideya at tapang na kumilos agad, na hindi madaling gawin. Nakaramdam si Noah ng isang kakaibang kagalakan na nagigising sa kanya matapos purihin ng nakakataas, at pagkatapos ay nagpasya ang emperador na gantimpalaan siya para sa kanyang napakatalinong pag-iisip. Pinahintulutan niya si Noah na magdagdag ng espada sa kanyang sagisag, na isang mas malaking gantimpala kaysa sa inaakala mo. Sa isang bansa ng mga mandirigma,
Walang sino man ang maaaring magdagdag ng espada sa kanilang sagisag ng walang pahintulot ng emperador, at kung gagawin nila ito, maaari silang mapatawan ng pinakamabigat na kaparusahan. Samantala, ang pagkakaroon ng pag-aproba ng emperador upang isama ang isang bandila sa sagisag ay isang malaking karangalan para sa sinuman, at sinubukan ni Noah ang kanyang makakaya upang itago ang kanyang pananabik sa pagkuha nito. Malaking gantimpala. Maya-maya lang ng araw na yon, dumating si Alan upang bisitahin si Noah na papalapit sa kanya ng kanyang maliliit na hakbang at umabot ng ilang minuto bago siya narating. Sabi ni Noah na maaga siya at sumagot si Alan na alam niya ang lahat ng uri ng pakain na ibinebenta sa palengke, gayon din ang mga ruta kung saan ito dinadala. Kaya hindi magiging mahirap ang pagbili ng lahat ng iyon. Gayunpaman, nag-aalala siya na si Carfan, ang pinuno ng mga rebelde, ay isang walang awang tao na hindi titigil sa anuman upang makamit ang kanyang layunin. Binalaan niya si Noah na maging maingat habang nakikipag-ugnayan sa kanya. Nang may dumating na katulong doon upang sabihin sa kanya na may isang sugatan doon sa kanilang tarangkahan, nagpasya si Noah na tingnan kung ano ang nangyayari, at nakita ang isang kabalyerong lubhang na sugatan, na lumuhad sa harapan niya at sinabing nagsimula na ang isang pag-aalsa sa Almeria. Sinasabi niya na kasama rin sa pag-aalsa ang kanyang nakatataas, ngunit hindi niya ito sinundan, at sa halip ay pumunta rito upang mag-ulat sa prinsipe. Iniisip ni Alan na walang saysay ang pagtaya ng kabalyero sa kanyang buhay dahil alam na nila ang tungkol sa pag-aalsa, ngunit pinasalamatan ni Noah ang kabalyero at inutusan ang kanyang alila na gamutin ang mga sugat nito. Nagsimula siyang lumayo, ngunit lumingon muli at inutusan na bigyan ng kabalyero ng $1,000 bilang pabuya. Sinundan siya ni Alan. Nagtatanong kung bakit niya sinusunog ang kanyang pera sa pamamagitan ng pagbibigay ng gantimpala sa kabalyero para sa impormasyong alam na niya. Sumagot si Noah na hindi niya ginagantimpalaan ang kabalyero para sa impormasyon nito, kundi para sa katapatan at katapangan nito. Nang gabing yun, pumasok si Zoe sa opisina ni Noah, na labis na balisa. Bumagsak siya sa lupa bago pa man makapagsalita, at tinanong siya ni Noah kung ano ang nangyari sa kanya. Una, inalok siya ni Zoe ng isang supot na naglalaman ng $500 at pagkatapos ay isang maliit na bote. Sabi niya, may isang hindi kilalang lalaki ang nag-alok sa kanya ng gantimpalang ito para painumin siya ng pampatulog at pagkatapos ay ibigay siya sa kanila. Noah, napagtanto niya na gustong-gusto siya ng mga rebelde sa anumang halaga, at sila ay labis na desperado. Tinanong niya si Zoe kung bakit niya dinala ang bote sa kanya at nagsimula itong umiyak. Sinabi niya na sinabihan siya ng mga lalaki na sasaktan nila siya kung hindi niya dinroga si Noah, ngunit hindi niya kailanman kayang ipagkanulo ito. Tahimik na lumapit si Noah sa kanyang mesa at sumulat ng cheque na $5,000 para kay Zoe, sinabihan siya na ito ang kanyang gantimpala sa hindi pagbebenta ng kanyang katapatan sa halagang $5,000. Nahilo si Zoe sa halagang ito at sinabi niya na hindi niya ito matatanggap. Pero sinabi ni Noah sa kanya na maging mabuting bata at tanggapin ang gantimpala. Nagsimula siyang umiyak at magpasalamat sa kanya, pero sinabi ni Noah na kailangan niya itong gawin ng isang bagay para sa kanya. Sinabi niya rito na iinumin niya ang gamot at mawawala ng malay, at pagkatapos ay dadalhin siya nito sa mga lalaking kumontak sa kanya. Sinabi niya rito na tumakas kaagad pagkaabot niya sa kanya para hindi siya mapahamak. Natakot si Zoe sa ideya, pero nakapagpasya na si Noah na harapin ang mga desperadong rebelde. Makalipas ang ilang oras, nagising siya sa gitna ng kawalan at narinig ang usapan ng mga kumuha sa kanya tungkol sa kung paano ang pagkitil sa kanyang buhay ay huling paraan, at kailangan nilang panatilihing ligtas siya ayon sa utos ni Carfan. Hinayaan ni Noah na hamina ang epekto ng gamot, nang tuluyan bago suriin ang kanyang sitwasyon at nalaman na nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Gayunpaman, ang mga rebelde ay hindi magaling sa paglalaro ng search and destroy, dahil hindi nila napansin na itinatago ni Noah ang Leviathan sa loob ng kanyang tainga sa halip na sa karaniwan niyang pinagtataguan sa pagkakataong ito. Kinuha niya ito at ibinalik sa orihinal nitong sukat bago gamitin ang kanyang magic ring upang gumawa ng talam ng tubig para putulin ang lubid na nakabigki sa kanya. Sunod, nagpasya siyang tingnan kung ano ang nangyari sa kanya sa pamamagitan ng mga alaala ng kanyang espada. Nakita niya ang kanyang sarili na nakaupong walang malay sa kanyang opisina at si Zoe na tumatakbo palayo habang pinalilibutan siya ng mga rebelde. Nagpasya silang baliwalain si Zoe dahil ang pagkuha kay Noah mula sa kanyang mansyon ang pangunahing prioridad, at dinala nila siya sa isang bukas na
Karwahe. Nang matapos ang pagbabalik-tanaw, humanda si Noah na harapin ang mga rebelde na nagpapahinga sa paligid ng isang siga. Nagagalit ang pinuno ng grupo sa sinumang nagtali ng mga buhol at saka bumaba si Noah dala ang kanyang espada. Minamaliit siya ng mga bandido at sinabihan siyang sumuko ng maayos dahil wala ang kapatid niya para protektahan siya sa pagkakataong ito. Isa sa kanila ang naglabas ng espada upang saktan at muling pigilan si Noah. Ngunit hindi pa man siya nakakaapak ay nilusob na siya ni Noah at mabilis niyang tinarget ang leeg nito, na nagdulot ng agarang kamatayan. Nang mamatay ang unang rebelde, nasindak ang iba at sinabi ni Noah na gusto niyang kumuha ng impormasyon, ngunit ang lahat dito ay mga tanga na hindi man lang. Alamin na hindi si Henry ang tumalo sa mga mamamatay tao. Naghanda ang mga rebelde para lumaban, ngunit madali silang tinalo ni Noah nang walang kahirap-hirap. Sakto namang nakita niya si Zoe na nangunguna sa isang grupo ng mga kabalyero papalapit sa kanya at tinanong niya rito kung ano ang ginagawa nito rito. Sinabi ni Zoe na nag-alala siya sa kanya at dinala ang mga kabalyero para iligtas siya. Ngunit hindi na pala kailangan yon dahil natalo na ang lahat ng mga rebelde. Tinawag ni Noah ang kapitan ng mga kabalyero at inutusan itong dalhin ang mga rebelde. Isang kakaibang patalim ang nahulog mula sa isa sa mga rebelde at aabuti na sana ng isang kabalyero, ngunit naramdaman ni Noah na may mali at agad niya itong pinatigil. Inutusan niya ang lahat na lumayo habang lumalapit siya sa ang bal-araw na naglalabas ng malakas na sinumpaang enerhiya na kaya niyang madama dahil sa kanyang kasanayan kay Leviathan. Malabo niyang naaalala ang mga rebelde na nag-uusap tungkol sa sinumpaang bal-araw na gagamitin nila para patayin siya kung magiging masama ang sitwasyon. Nararamdaman niya ang galit ng lalaking naglagay ng sumpa sa bal-araw, at sa maikling sandali ay nakita rin niya ang mukha nito. Agad siyang kinilala ni Noah bilang pinuno ng mga rebelde at nagpasya siyang harapin ito ng personal. Nakipag-usap siya kay Leviathan, tinanong kung matutulungan siya nitong isagawa ang kanyang plano, dahil magiging napakadali nito para sa isang maalamat na espadang may elemento ng tubig na tulad nito. Umiilaw si Leviathan upang magbigay ng positibong sagot at inilabas ni Noah ang sinumpaang enerhiya nito upang magpakawala ng agos ng sinumpang tubig patungo sa langit. Ang sinumpang agos ay umabot sa itaas ng mga ulap at sa kalagitnaan ng imperyo, nakarating kay Carfon at tumama sa kanya. Kinabukasan, muling pinatawag ng emperador si Noah at lumuhad sa kanyang antas upang tapikin ang kanyang balikat para sa pambihirang gawaing kakumpleto lamang niya. Nakatanggap siya ng ulat na ang pinuno ng mga rebelde ay natagpo ang patay na may kakaibang marka sa gitna ng kanyang noo na likha ng jet ng tubig, at alam niyang walang iba kundi si Noah ang nakagawa nito. Pinatunayan ni Noah, sinabing ginamit niya ang pagkamuhi sa sinumpang punyal upang matukoy ang pinuno ng mga rebelde at pagkatapos ay gumawa ng isang walang silip na tumpak na pagtama sa ulo sa kanya mula sa daan-daang milya ang layo. Kapag nawalan na ng pinuno ang mga rebelde, madaling-madali na para kay Henry na supalin sila, at di kalaunan, lahat ng taong nasa likod nito ay dinakip. Isang malaking pagtitipon ang ipinatawag upang pagpasyahan ang kanilang kaparusahan, at iniutos ng emperador na ipataw sa mga salarin ang pinakamabagsik na kaparusahan, at maaari mong tingnan sa Google kung ano ang ibig sabihin yun. Masaya ang lahat sa kaparusahang ibinigay sa mga rebelde, ngunit lumapit si Noah at magalang na lumuhad sa harap ng emperador, sinasabi sa kanya na hindi niya dapat gawin yun. Nabigla ang lahat nang marinig yun, lalo na ang emperador, na nagtanong kung ano ang ibig sabihin niya. Sinabi ni Noah na ang lahat ay dapat parusahan ayon sa batas, at walang nababanggit ng pagpapatupad ng parusang kamatayan sa sinuman sa pinakamalupit na paraan. Ang mga pinuno ng rebelde ay haharap sa matinding parusang kamatayan, at ang iba pang tao ay ipapadala sa mga piitan para sa sapilitang paggawa alinsunod sa batas, at iginigiit ni Noah na dapat itong sundin. Tinanong ng emperador kung paano niya tatanggihan ang pinakamalupit na paraan ng kamatayan para sa mga naghimagsik sa kanyang teritoryo, at simpleng sumagot si Noah na kung lalabagin ng emperador ang batas, magkakaroon ito ng negatibong epekto sa kanyang reputasyon at sa mga tao. Lahat ay natigilan sa pagkakarinig nito, ngunit nagpa siya ang emperador na sundin ang gusto ni Noah. Sinabi niya na susundin nila ang batas, ngunit idinagdag na gusto niyang matanggap ng mga kriminal ang pinakamataas na parusa bilang ang batas ay pinapayagan ng walang awa. Walang problema si Noah doon, at inutusan ng emperador ang punong ministro na tiyaking sinusunod ang batas sa pagpaparusa sa mga rebelde.
Ang buong korte ay nagsimulang purihin si Noah sa pagharap sa emperador ng buong tapang at pagwawasto ng kanyang pagkakamali, at sinimulan nila siyang tignan bilang isang magiging alamat. Maging ang emperador ay ipinagmamalaki na hinarap siya ni Noah at nagpasya siyang bigyan ito ng gantimpala sa pagpigil sa kanya na labagin ang batas. Nag-isip siya sandali, at pagkatapos ay nagpasya na bigyan si Noah ng isang titulo. Sinasabi ng emperador na habang kahit sino sa kanyang mga anak ay maaaring tumindig laban sa kanya, iba pa rin kung gagawin nila ito para sa tamang dahilan. Ginawa lang ni Noah, at ipinakita kung gaano siya katalino at katapang sa buong korte. Kaya naman, iginagawad ng emperador sa kanya ang titulong matalinong prinsipe, at ang pagbabago ay kaagad na naipakita sa status window ni Noah. Ang emperador ay umabot pa sa puntong sinabing kung ipinanganak si Noah 10 taon na ang nakalipas, mas magiging mainam sana. Ngunit hindi niya malinaw na sinabi na magiging kalaban sana siya sa trono. Ang korte ay biglang nagsimulang maghiyawan para kay Noah nang marinig ang pahayag na yon, at pagkatapos ay tinanong ng emperador sa kanya ang tungkol sa mga paghahanda para sa nalalapit na night selection exam. Humingi ng pahintulot si Noah na ibahagi ang kanyang mga plano sa ibang pagkakataon, at sinang-ayunan ito ng emperador. Pagkatapos ng mga paglilitis sa korte ay matapos, pumunta sila sa isang lugar na may bukal, kung saan nagsimulang humigop ng tsaa si Noah habang pinalilibutan siya ng 4 na lingkod na may mga balde ng tubig sa kanilang kamay. Sa hudyat ni Noah, sinubukan nilang wisikan siya at basain. Ngunit ginamit lang ni Noah ang pananggalang sa kanyang singsing para pigilan ang kanilang mga atake. Hindi naintindihan ng emperador ang ibig sabihin yun kaya sinabi ni Noah sa kanya na hihilingin niya sa lahat ng kalahok na atakihin siya ng ganito at huhusgahan ang kanilang kasanayan batay sa kung gaano kalapit ang kanilang atake sa kanya. Humanga ang emperador sa makabagong paraan na ito, ngunit naisip niya na may kaakibat na panganib ang pamamaraang ito. Si Noah ay may kumpiyansang, ipinahayag na haharapin niya ang sinumang sapat ang lakas upang makalusot sa kanyang depensa, at muling humanga sa kanya ang emperador. Nang gabing yun, pumunta ang emperador sa silid ng trono kasama ang punong ministro, na sa tingin niya ay hindi kinakailangan ang kanyang sinabi na magiging iba ang mga bagay kung mas maagang isinilang si Noah sa harap ng maraming tao. Pinagtawanan lamang ito ng emperador, sinasabing seryoso siya rito, dahil talagang espesyal si Noah. Gayunpaman, medyo nag-aalala rin siya dahil sa napakalaking kapangyarihan ni Leviathan. Sa kabila ng katotohanang nakasarado pa rin ang tunay nitong kapangyarihan, inutusan niya ang kanyang lingkod na ilabas ang isang espesyal na kayamanan, iniisip na sinasabing, ang tunay na selyo ni Leviathan ay hindi dapat kailanman masira, pero baka makontrol ni Noah ang buong kapangyarihan ng maalamat na espada. Pero dito na nagtatapos ang video na ito. Tandaan na i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod.